Good evening. Hi, Ma'am Ishak Muhammad. Good evening. Ano yung kwento mo? Nasaan siya? Nasaan ikaw? Ilang years kayo? Asawa yan? Or LDR boyfriend? Ano? Hindi, bali, takpan ko lang yung bibig ko para hindi siya mahalata. Baka baka makakilala sa akin. Sige na. Saglit, may kuman. Hindi kayo, wag kayo ingay. Hindi, bali, 10 taon na kami. Sige, bali, mga 13 years na kami kasama. Pagkano? Tapos, ang alam din naman ng ng pamilya niya tungkol sa amin. Yung kinagulat ko na nung nakaraan, nung 2023, na meron pala siyang ibang Pilipina na kinikita dito sa Saudi. Nasa Saudi ka ngayon, Ma'am Ishak. Lahat kami nasa Saudi. Mm-mm. Tapos, binibigyan pala ang mga alahas pala nanggaling lahat sa babae. Kay Pinay din. Binibigyan ni Pinay ng alahas yung kasama ko, tapos yung nanay, yung kapatid niya. Mga package, mga sabon, lahat, basta lahat. Binibigay ng babae. Pilipina. Yun pala, hindi ko alam, kinakausap pala ng nanay ng lalaki, yung babae. Kaya Buong pamilya. napapabigay. Oo, buong pamilya pala sila kumakausap sa babae para siguro makuha ang loob ng babae na, oo, ikaw lang, walang iba. Naniniwala ako dyan. Huli ko na nalaman na grabe na yung sakit ng ulo ko, grabe na yung pagdududa ko. Tapos sila, baliwala lang. Nung nagkahulihan kami, walang reaksyon yung buong pamilya niya. As in, walang silang reaksyon. As in, hanggang ngayon, patuloy pa rin sila sa panloloko. Diba? Hindi ko alam kung anong utak meron yung babae. Hindi ko alam kung anong merong utak yung babae. Kahit na ilang beses na kami nag-usap ng dalawa, hindi pa rin siya. Pag kinausap siya ng lalaki, nami-meltdown siya. Parang alam mo yung nagayuma. Parang ganun. Alam ng Filipina na meron ka. Oo, alam niya. Siyempre, kinausap, nahuli ko nga eh. Hinuli ko nga sa akto eh. Doon ko nalaman lahat-lahat. Alam niya ang asawa niya. Alam nga nilang lahat, magulang nga alam. Alam ng babae. Sino yung kasama? Yun, lahat-lahat. May anak kayong Wala. Pero nagsasama kami. Magkalapit lang din ba yung mga bahay namin dito? Nung Pilipina. Oo. Nung pangalawang kita namin ng Pilipina, pinuntahan ko sa bahay niya kasi hindi ko na kaya eh. Sa side ko nakikita ko 24 oras kasama ko. Busy sa telepono niya, kahit madaling araw. Ganun pa rin yung ginagawa niya. Walang ibang ginagawa. Yun lang, panluloko lang. Sasawa na ako eh. Ilang beses na ako umalis sa bahay, kaso lang sinusundan niya ako at yung papel ko kasi nasa kumpanya niya, kaya hindi ako makaalis-alis. Talagang Pilipinang kalaban din, ano? Grabe ang Oo, grabe. Ang tibay nga niya eh. Tibay niya eh. Sabi ko, ako tanga lang ako, wala lang akong pera, pero siya tanga na may pera. Nagbibigay talaga siya. Kaya hindi siya may... As in, siya yung asukal di mama ng pamilya ng lalaki. Sino mas matanda sa inyong dalawa? Ako, nasa 30 plus siya, 45 na. Mas matanda yung babae. Mm. Pag ganyan talaga, nakakaano ng nerve. Alam mo yun yung mga kapanginig magpaman ba? Bakit hindi? Sabi nga nila ng mga kaibigan ko, ipaglaban mo, ikaw original. Sabi ko, pagod na ako makipaglaban kasi ganun pa rin, walang may nangyayari. Natatakot siyang ibitawan yung babae kasi nga tinatakot siya ng babae na kakasuhan siya. Yun yung panakot ng babae sa kanya eh. Kung hindi naman lang tayo kakasuhan kita, yun lang.
Ibalik mo sa akin yung binigay ko sa'yo, balik mo lahat, pati pera, balik mo. Ewan ko sa kanila, sila lang yung may alam. Kasi wala naman akong alam eh. Huli ko nang nalaman na may ganyan pala. Pag Pilipino talaga ang kalaban. Parang nabaliw siya sa lalaki. Baka naman ginagamitan ng mekos-mekos ni ano mo. Gwapo yung josawa mo, gwapo. Hindi man. Hindi daw. Niwala ako na pag sinabi ni Kabay na hindi yan. Ikaw ba daw yung asawa, sabi ni ABC. First move ka daw, sabi. Liwanag mo sa kanila para maintindihan nila yung mga ibang nag-ano. Saglit na ako, baka maya-maya mawala na ako, hanapin niya ako kasi bawal lahat. Yung mga lahat ng mga social media bawal sa kanya. Wala akong trabaho, hindi ako pinapatrabaho. Ay, alam mo yung lahat binigay, sinunod ko na tapos pa sa huli, ginagago pala ako sa likod ko. Stani nga ni Chubby, nasa Saudi yan. Yung mga nasa Saudi kasi, pag alam nyo may ng sarili nyo, okay, Sinabihan ko na nga siya. Sabi ko, wala ka bang ibang mahanap? Pero alam mo, siguro pinapangakuan din ng nanay ng lalaki na, ikaw lang, wag ka maniwala. Yung ganun ba? Parang madali siyang madali siyang maloko. Sabi nga ng baba ni Pinay sa akin. Sabi niya, yung binigay ko mga alahas, lahat ng gamit, hindi ko na binigay sa nanay ko, pero sa nanay niya nabigay ko. Ilang years kayo? 30. Ang lala. Ngayon nararanasan ko anxiety, depression, lahat sakit ng ulo, baka ma-high blood, ma-stroke, hindi ko maintindihan. Every time na lalabas siya ng bahay, natataan, alam mo yung nag-overthink ka? Hindi mo yan maiiwasan na mag-overthink ka. Walang tulog, wala lahat, as in walang peace of mind. Siyempre malabas siya sa bahay, pumupunta siya dun sa babae kung nagkikita sila o pumupunta sila saan, kung nag-enjoy siya, tapos samantala sa bahay namin yung pagkain namin, roti at biryani. Anong balak mo? Hiwalayan mo or Matagal ko na gustong hiwalayan. Matagal ko na lang, beses ko nang iniiwan doon sa bahay, kaso lang hinahanap niya ako at saka wala akong gaano kaibigan dito na mapuntahan. Kasi tapos iniisip din ng mga kaibigan ko, yung papel ko, yung visa ko na sa kanya. Kung aalis ako, baka kasuhan niya ako absconding or runaway. Mga ganong bagay ba? Kaya iniisip din nila. Pilipino. Talaga ang kalaban mo, ang hirap sa totoo lang, lalo pag palaban yung Pilipino. Ako, tamad na ako, parang sumusuko na ako sa pakikipaglaban kasi wala akong magagawa eh. Kung ayaw din ng babae, tsaka ayaw din. Yung lalaki kasi natatakot na i-block siya or iwan siya kasi nga tinatakot siya na kasuhan siya. Kasi alahas, mga credit card ng babae, ginagamit niya yung pera ng babae, lahat sa kanya. Bumili ng lupa yung lalaki sa lugar nila. Magkano binigay ng babae? 10,000. Pinangakuan pala siya ng lalaki na tawag nito, na para sa future daw nila. Tapos kinausap ko yung lalaki. Sinabi ko, makikita ko din sa babae kasi sinabi ko sa kanya lahat na kinagamit ka lang para sa pera mo. Hindi siya naniniwala eh. Kasi yung paniniwala niya na mahal siya ng lalaki. Kami nga nagsasama eh. Yung dinala ko nga siya sa bahay namin, alam mo lang yan. Dinala ko siya sa bahay namin na patunayan na nagsasama kami, wala pa rin eh. After 2 days, okay na siya. Kausapin siya ng lalaki, okay na siya. Ako naman hindi makaalis-alis kasi nga, nakabisa. Wala akong trabaho, wala akong pera, wala akong mapuntahan. At yung mga kaibigan ko, pinupuntahan niya din. Nahiya din ako, baka magkagulo, nahihiya din ako sa mga kaibigan ko. Kaya, kaya nandito ba rin ako, hindi ko alam kung pwedeng gawin. Saudi siya, Saudi. As in, pagod na ako. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka ba napapagod sa buhay mo? Siguro, gumagawa din yung lalaki ng
ng dahilan kasi lahat pala ng pera na nakukuha ng lalaki, pinapadala niya doon sa bansa nila. Yun, nakabili ng bahay, ng lupa, nakabili ng sasakyan gamit yung pera ng babae. Siguro ang kapalit no ng ang kapalit no ng pangako ng lalaki sa kanya is para sa future nila. Pero kung nausap ko naman ng lalaki, sabi ko, punta ka dun sa kanya, maawa ka sa kanya kasi malaki ng pera nakuha mo sa kanya. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, dun, magsama kayo kasi yan naman ang gusto ng babae na magsama kayo. Iwanan mo ko. Ako walang problema. Wala naman akong pera, wala naman akong may bigay sa'yo. Sabi ko, may pamilya ako, may mga anak din ako. Sabi ko sa kanya, hayaan mo kung mabuhay ng may peace of mind. Gusto ko rin ng mapapayapang buhay, sabi ko sa kanya. Sinasabi niya sa akin na ginagamit niya na lang yung babae sa pera, pero hindi ko kaya. Inanay mo, kaya niyang lunukin lahat ng pinapadala mo ng babae sa kanya, pati alahas, pati pagkain. Sa akin, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. May mga bitbit siyang minsan mga pagkain, kung mga ano-ano man dyan. Sabi ko, please lang, pag ako yung alam mo yung ako ang tawag na, anong tawag sa Tagalog na ako nakukonsensya sa ginagawa niya. Reminder ko nga dun sa babae. Ang dami na nakakaalam sa amin na kaibigan ng babae kasi ang lapit lang namin dito. Magkalapit lang kami lahat. Ilang beses na kami nagkikita-kita. Sabihin mo na kasi kung nasaan ka, Dubai ka UAE ka para ipapanawagan natin. O, sino dyan yung may Pakistani na nagbibigay ng alahas, pera at everything sa Kayo Very bad kayo, mga agaw kayo, wala man lang kayong awa sa kapwa Pilipinay. Maghanap kasi kayo ng sarili nyo ba, yung hindi kayo nakakasagasa ng kapwa Pilipinay. Paano mo naman masasabi na magbitaw yung babae kung yung lalaki nagmamakaawa naman, wag mo kong iwan kasi nga, ginagamitan nila ng babae ng pera. Tapos hirap niyan, pag lumipat na naman, na naman si kawayan, yung isang may edad na nakuhaan ng pera ng alahas ng pag may nakakuha na naman ng isa, patay na naman, na naman. Meron na nga meron na nga bago. Alam ko meron ng bago kasi umalis siya ng bahay ng hindi. Kaya hinahayaan ko na lang, kinokontrol ko yung emotions ko kasi ako baka, yun ang sabi ko sa kapatid ko, baka ako mamatay, baka siya mapatay ko, ako makulong, siya makulong, mabaliw ako. Ganyan na yung choices ko sa buhay, sabi ko. Ano yan, TikToker yan? Guwapo? Yung account na to, hindi din to sa akin. Naano ko lang to, bawal ako sa mga ganitong account. Alam niyo, dati meron akong pinaakyat dito na, alam mo kung ilan silang Pilipina? 7. Yun ang pinakamalaki. Pero yung umakyat dito, nakuhaan talaga siya din ng pera. Umabot ng 2.6 million yun. Pero marami sila. Ikaw, at least ikaw, hindi. Sa kanya, ito sa babae malaki din kasi alahas ng ina niya, alahas ng kapatid niyang babae, alahas ng lalaki, ang lalaki ang bibigat. Pero yung nanay niya mismo walang alahas, hindi niya binigyan. Nabulag nga siya. Nabulag nga yung babae sa lalaki kasi nga kamo, bibigyan siya ng 16 grams na 22 na kwintas. 12 grams na sing-sing, as in ang bibigat ng mga alahas na binibigay ng babae sa kanya. Ginawa ko to para mag-open para ma-realize ng mga Pilipina na hindi deserve natin ng mga Pilipina yung mga ganung mga lalaki na manloloko. Kasi sa huli tayo yung talo nagmahal tayo ng totoo. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ka-genuine kasi yung pagmamahal mo sa kanya. Sa kanya kasi, gumagamit siya ng ibang tao para magkapera. Tapos yung pera, pinapadala niya din sa ina niya lahat. Alam mo yung wala kaming makain, tapos upos siya papadala yung pera sa nanay niya. Talagang mahal na mahal niya yung yung pamilya niya. Pag ako yan. Oo, ganun siya. Alam ko naman, kahit sino naman sa atin, mahal natin yung pamilya natin. Pero in a bad way yung sa kanya. Ano? Lahat naman tayo, mahal natin pamilya natin. Pero, mali yung pag-suporta niya sa pamilya niya. Ginagamit niya yung family para pamawalain yung babae. Possible yan talaga.
Hindi, tapos siguro yung kumbinsi pa yung babae na maniwala kasi nga nanay ang nagmamaniho eh. Ikaw ba naman kausapin ka ng nanay, hindi ka maniniwala. Kaya nga warning na to sa mga Pilipina na hindi porket kausap mo yung buong pamilya niyan, hindi na ikaw lang na sigurado ka. Hindi eh. Ako ilang beses ko na to nahuli, ilang beses ko na pinagbigyan. 2 taon pa lang kami niyan, nalaman ko 3 kami palang Pilipina na kausap ng pamilya niya. Inanakan niya pa yung isang Pilipina. Malaki na yung bata ngayon. Tapos hanggang ngayon, hindi niya inaamin na anak niya, pero kamukhang kamukha niya. Pero pag birthday ng bata, tinatawagan niya yung bata kung gaano kaputang ina. Tirador ng Pilipinas sa relas namin. Grabe na mga ganyan lahi. Nanay niya parang walang puso. Hindi babae. Hindi nag-iisip na may anak na babae. May karma din yan silang lahat. Sa harap ko, yung lahat ng gawa ng kwento, sinasabi niya sa akin tungkol sa babae. Tapos pagdating doon sa babae, lahat ng bad ng kwento tungkol sa akin, sinasabi niya sa babae na which is wala. Grabe siya ka manipulator. Ganyan ang mga lahi nila. Pagdating sa iyo, babae, pagdating naman sa kanya, sisiraan ka, ganon. Oo, totoo yun. Baliktad. Kasi dati may mga kwento rin ganyan. Kaya hindi humihiwalay yung isa kasi pagdating sa isa, pagdating naman dito sa isa, sisiraan naman yung isa, ganon. Believe nga ako sa babae, hindi sila nagkikita, hindi siya pinupuntahan, message lang, okay na sa kanya, satisfied na siya, ay meron siyang jowang ganyan, at least meron na nagre-reply sa kanya. Hindi siya, ay putang ina, sino ba tong parang kausap ko ata AI na kung kailan niya lang ako kausapin, ganun lang. Hindi niya ako pinupuntahan, tapos pera ko lang yung habol niya. Parang hindi nag-iisip yung Pilipina ng ganito. Basta okay lang sa kanya na magbigay ng magbigay. At saka hindi din natin alam kung saan siya kumukuha ng pera. Naka-freelance visa din siya eh. Na ano yan, na attention siguro, or yung mga attention, pangungumusta, kinuha yung puso. Pero, yun nga, kasi kilala ko itong kinakasama ko, kilala ko to. Ganyan yung style niya sa mga babae. Alam mo na parang, alam mo lahat na pati yung buwan, susuntukin ng mga ganong mga words. Alam mo yun? Ganyan sila mga lahi. Ganyan sila. Ka mga putang ina. Nagagalit na sino ba dyan yung may Pilipina na may Pakistani Pero alam ni Pilipino, ang tibay din ng Pilipina Ang laki ng pera, laki ng mga alahas, as in mga bibigat. Dito nga sa kanya, mabigat. Doon pa kaya sa ina niya. Kung gano'n. Pumunta sila ng hindi ko alam. Nung basta pumunta sila. Pumunta sila ng lugar ng lalaki. Kasi nagharapan nga kami, di ba? Inopen ko lahat. Kasi gusto ko malaman lahat eh. Kasi sabi ko sa lalaki, sabihin mo sa akin lahat, hindi ako magagalit. Ayaw pa eh. Alam mo yung huli mo na siya, sinabihan mo na siya, todo pa siya na kasinungalingan. Yung ayaw ko. Sinabi ko sa babae. Siya daw bumili ng visa ng babae sa papuntang Jukistan. Ngayon, tapos na. Babae sa Pakistan. Lahat kami pumunta, pag alis ng isa, pupunta yung isa. Alam mo yung ganung putang inang setup na hindi ko alam. Talagang mabango. Ano nga yung pamilya nila? Grabe magdala din yung pamilya nila. Kasi pag alis ng isa, darating yung isa. Alam mo yung pag-welcome nila sa'yo na, ay, ikaw lang, hello, kapag. Grabe ka putang ina mga pamilya nila. Tinitip yan ito si ganito. Kaya nga, nag-uusap ngayon sila lahat. Dapat ganito yung sasabihin. Dapat ganito lang, ganyan lang. Kaya mga advice ko yan sa mga Pilipina, wag magtitiwala 100% na kausap muna na okay, na ikaw lang, hindi. Di ba yun na, binila niya ng visa yung si girl na Pakistan, 500 ba lang yun. Tapos sabi ng babae naman sa akin, sabi niya ako bumili ng ticket ko. Tapos sabi ng lalaki, sabi niya siya din daw bumili ng ticket pero yung card ng babae ginamit. Kasi nga walang pera yung lalaki na to, hindi ko alam. Kasi nga nagpapanggap na mayaman.
Tapos nung sinabi ng babae, sabi ko, tinanong ko ang babae, tanga nga eh. Sinabihan ko nga, ilang beses ko sinigawan. Putang ina ka, sabi ko, wala kang utak. Sobrang tanga mo talaga. Sabi ko sa kanya, nung pangalawang kita namin ng dalawa, pinuntahan ko sa bahay niya. Bakit ang Sabi ko, sa TikTok? Sabi nila na may nag-aaway kasi uuwi ng Pakistan. Baka ito yun. Meron na nakuha ang chismis. tapos sabi ng babae, sabi niya, pero 4,000 daw yung nagastos niya sa pagpunta nila doon sa sa Jukistan. Sabi ko, kung gaano kakaputang ina, binilhan mo ng 500 na visa, tapos kinuhanan mo ng 6,000 na pera. Tapos ang saya ng ina niya. Ang saya-saya ng ina niya, ng putang ina niya. Ngayon alam ko may bago na naman siyang niluluto na babae. Hindi ko lang alam. Alam mo yung sa akin, yung umiiwas ako baka madamay ako sa huli. Na ay, manluloko pala kayong dalawa, magkasama kayong dalawa. Yung ganun ba? Pero yung babae na to, siguro hindi alam ng mga kaibigan niya na nagbibigay siya ng pera. For sure, hindi alam ng mga kaibigan niya na nagbibigay siya ng pera sa lalaki at sa pamilya lalaki. Akala nyo ba? Maraming ganyan mga madam. Akala nyo magugulat kayo iba-ibang kwento. Sabi ko nga sa yung segment ko dati, mayroon pang pinakarami. 7 nga silang Pilipina ka ako sa inyo eh. Ito, 2 pa lang. Pangalawa siyang nakukuha. Ganyan din, pera-pera din. Oo, pera ginagamit nila yung mga Pilipina na may pera, na may mga edad, especially na may mga edad. At nag-work sa bahay, ganun yung nila, yung target nila. Kasi ginagawa nila, pati yung pamilya, kasabwat sila. Kasi alam nilang mapagbigay ang Filipina. Meron talaga kasi nagpapagbigay talaga. Hindi mo talaga yan. Kasi ang convincing nasa family eh. Maniniwala ka talaga para sa future nyo. Ganito, ganyan. You will live here in the future. Ganyan, ganyan. Siyempre ikaw, wala kang iniisip. Kasi kasama yung magulang. Alam mo yun? Diyos ko. Nawala siya. Totoo kaya yan, kala nyo ba? O, sa tingin nyo, nagsisinungaling? Patingin nga ako sa inyo. Sige nga, critics nga kayo. O, dali. Bilisan nyo. Totoong istorya o kasinungalingan? Sige nga.